calling the attention, calling this tutorials guys para sa lahat ng mga OFW, no. Nananawagan ako sa lahat ng mga OFW na through Duterte. Guys, magtulong-tulong tayo para magpadala ng petition para maibalik pa uwi si Tatay D dito sa ating bansa, no? So, ituturo ko sa inyo guys paano tayo makapag-send step by step na way kung paano tayo mag-send ng formal na petition sa ICC. So, sundan nyo lang po ito ha. Punta po tayo sa ating Google Chrome. So, as you can see, meron na kaagad na lumabas. Yan lang po ang itatype nyo, International Criminal Court. And then, scroll down. Itong International Criminal Court, i-click nyo lang. So, yan po ang lalabas, ano. Pwede nyo siyang i-click yung, kung mobile lang gamit nyo, mag-desktop side kayo para malinaw yung makita. So, and then, punta tayo, scroll down. Click nyo po sa pinakababa itong contact us. And then, scroll down. Hanapin nyo po dito sa part na to, yung ito, OTP link. So, click nyo lang po yan. So, dito, welcome to OPT link. Dito po tayo mag-fill up ng ating petition. So, investigation ang ilalagay natin dyan is Republic of the Philippines. And then, contact name, ang inyo pong pangalan. Example na lang sa akin. And then, ang contact email. And then, dito sa contact number, palitan po natin yung flag ng Philippines. Magtulong-tulong po tayong para makauwi na po ng Pilipinas si Tatay D. Instead na umiyak, tayo, we find a way kung paano po yung maitutulong natin. So, ayan. And then, wag nyo na pong i-check itong I want to make the submission anonymous para malinaw na kayo po. Kumbaga, wag kayong magamit ng anonymous na account. Mas maganda. Makilala talaga kayo. And then, incident name. Dito sa incident name, ayan, nakalagay naman sa baba. Pwede po ilagay natin ng unlawful arrest Rodrigo Duterte. And then, dito po sa punctual summary, dito nyo po ibuhos lahat ng mga pakiusap nyo, yung mga hinanakit nyo, dito nyo po i-type lahat-lahat. And then, dito sa date of incident, palitan po natin, gawin natin ng March 11 kasi March 11 siya. And then, ito, 16, okay na yan sa baba. And then, language, English. And then, location. Lagay nyo na lang po is Philippines. Kasi nandito tayo sa Pilipinas. And then, pagkatapos na po niyan, kumpletuhin natin, kung saan, para lumabat yung yan. So, dito kasi, pag natapos nyo po yung lahat, yung punctual summary nyo, yung mga pakiusap nyo, yung hinanakit nyo, i-click nyo lang po yung submit. Ito po sa baba, submit. Yan. Magbo-blue yan pag natapos na siya. Magkukulay blue yan siya. And then, click nyo lang submit. After that, may lalabas na instruction kung kailan nyo pwede, instruction na
pwede nyo i-download itong application, yung submission nyo na to, pwede nyo ma-download para meron kayong copy. Like for example sa akin, i-screenshot ko siya. So ito yung copy ko ng submission ko. So ganyan ang mangyayari. So ito yung factual summary ko. Ayan, nilagay ko dyan. Later former president back home, he is innocent, he is our hero. All accusations against him are not true. The Marcos administration should be the one to be arrested. Our Tatay Digong is not deserved to what you've done. I am one among those thousands of OFW that will stand for our hero. Tatay Rodrigo Duterte, he is innocent. He was just doing his obligation in his country land to give a good and peaceful life for all Filipino. He's not deserved that kind of treatment. Please, we're begging you all to send him back home. He's old, he's tired, he's sick. All he have is to be with his family. Please send him back. That's all. Yan yung aking accusation. So, that's all lang guys. Very easy. Para magtulong-tulong lahat ng mga OFW. So, naway makatulong sa inyo yung simpleng gabay na ito para ito lang yung simpleng way na maibigay nating tulong para kay Tatay Digong. So, laban lang and pray, relax, huwag magpadala tayo sa mga hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. So, that's all lang everyone. Thank you for watching.